Maraming overseas Filipino workers, OFW, ang umuuwi sa Pilipinas na wala o kulang ang ipon. Isa ito sa pinakamabigat na suliranin na andyan na nagdudulot ng labis na pasakit sa kanilang mga pamilya at sa kanilang sariling kapakanan. Ang pangunahing dahilan ng ganitong sitwasyon ay ang malaking gastos na kailangan nilang daanan para sa kanilang pamilya. Rumarampa ang mga responsibilidad sa kanilang mga balikat at madalas na napupuno ng kanilang sahod ang mga gastusin sa edukasyon, bahay at pang-araw-araw na buhay ng kanilang mga kamag-anak. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa ibang bansa, ang ilan ay bumabagsak sa problema ng maling pamamahala ng pera. Maraming OFW ang hindi nakaka-budget ng maayos at mas pinapahalagahan ang mga luho, gaya ng gadgets at mamahaling bakasyon, kaysa sa pag-iipon para sa mas mahahalagang layunin sa hinaharap. Nakakaligtaan nilang ilaan ang kahit na maliit na porsyento ng kanilang kita para sa pagtatayo ng kanilang savings or investments. Ang kawalan ng long-term financial plan ay isa sa mga dahilan kung bakit naguguluhan ang kanilang kinabukasan. Karamihan sa mga OFW ay hindi nag-iisip kung paano sila magkakaroon ng stable na income habang wala na sa ibang bansa. Kapag umuwi sila, madalas silang nadadawit sa utang dahil nakasalalay sa kanilang pamilya ang kanilang mga pinaghirapan. Isang kadahilanan din ang sobra o maling pagtitiwala sa pamilya at mga kaibigan. Maraming OFW ang nalululong sa pagbibigay ng pera para sa negosyo ng iba o nagbibigay ng pautang na walang kasiguraduhan kung ito ay mababawi pa. Sa huli, nauubos ang kanilang buong kita at nababaon sila sa utang. Hindi rin matatawaran ang halaga ng pagkakaroon ng emergency fund. Kadalasan, kapag may hindi inaasahang mangyari, gaya ng pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, ay nagiging problemado ang mga OFW sapagkat wala silang nakalaang reserbang pondo. Madalas, ang mga maliit na sahod ay nauuwi sa paghahanap buhay. Kaya't sa kanilang pagbabalik sa bansa, kulang ang kanilang ipon. Ang balik pasalubong mentality din ay nagiging sagabal. Maraming OFW ang nag-uuwi ng mga pasalubong sa pamilya at kaibigan na wala namang isip na kailangan. Ang pagtanggap sa mga modernong seminar ukol sa financial literacy ay napapalampas din na nagiging dahilan upang hindi makuha ng tama ang mga leksyon sa tamang paghawak ng pera. Sa huli, mahalaga ang matinding disiplina sa paghawak ng pananalapi. Ang pagkakaroon ng emergency fund, pagpaplanong maigi sa pamamagitan ng investments, at wastong pagtutok sa mga pangunahing pangangailangan ay ilan sa mga hakbang na maaaring gawin upang matiyak na hindi mauuwi sa wala ang sakripisyo ng mga OFW.